Hi guys! Tayo naman ay maghahatid ngayon. Yeah. Let's go! Hatid natin si Janine. Si Janine. Today is a Friday. Yes. I said to you off here, would you like an orange? No. What if I told you you've eaten many oranges over your time? Right. So we're going to talk about something that is, to me, Ang dilim na agad. it's called rebracketing, which is a really lame term because it sounds boring. But 6 o'clock pa lang yan, guys. Pero sobrang dilim na, parang 8 o'clock. happens in English a lot. The boundaries between words or other parts of words. Magwi-winter na kasi kaya mabilis magdilim. An orange used to be called an orange. Yeah, mag-work na naman siya. People misheard Yung people mag-work. say, can I please have an orange? Okay lang yan. And they heard, can I have an orange? And it eventually became an orange. It used to be called an orange. Now, look, I said I know it sounds fake. I know it does. Just Google it. You yourself heard this from a reputable source. Yes. But you still didn't believe it. Then you double checked. Then you double checked again. Triple checked. This isn't the only word this has happened to. Have you heard of a napron? Apron? Right. It used to be called Hmm. a napron. Because it always heard it as name. I just, you know what? I never thought of that, but that makes a lot of sense. The nape of your neck. It was called a nape. We cannot verify, but that is just Ang uwi mo mamaya is 2 o'clock, 2:30. 2:30 So late. a.m. Midnight. Guys, ganyan ang tsura paggabi. Yeah. Ganyan. Dilim. Tapos papasok siya. Nakakatamad na. Yan. It's okay. Sana maging mabilis ang oras tonight. Mabilis lang yan. And then it became nickname. Well, which again kind of makes more sense because why is it a nickname when it is a name? But what is a nickname? It sounds like a... Nakikita nila nagpa-flash ng red Because yan. it's blue. Hmm. The same thing happened with umpire. Of course. Just be careful kasi baka may police. Yeah. And the same thing happened with adder, which is a type of snake. It was called a nadder. Now it's See, an the adder. more you give me, the more it feels like you're absolutely just making this up from the top of I your head. know it seems like As we head into the day, Buti walang parking. each day we have Kristen Lee, Hey. and we'd love to have you joining us too. Flick the Bye. See you later. Ingat ka sa work See you lang. later, guys. Bye-bye. Ingat ka. Ingat ka lang, ha? Okay. any decision you've ever made. Go Yan, kapasok na siya. Sana mabilis lang ang oras. Okay. Let's go. Punta tayo sa Octagon, guys. Dahil wala naman tayong gagawin sa bahay, try natin maghanap ng gagawin. Dahil may inip ako sa bahay at wala akong kasama, so maghanap tayo ng matatambayan. Dahil maganda naman ng lamig sa labas at hindi umuulan, then saka tayo mag chill lang tayo sa labas. Yan. Sobrang dilim na agad ngayon kasi taglamig kasi dito. Pero pag summer is minsan 8 o'clock, 9 o'clock maliwanag pa. Pero dahil malamig ang panahon, kaya mabilis siyang dumilim. Anyway, swerte naman tayo at day off tayo kahit Friday, kaya pwede tayong mag ano sa labas, mag chill. Kasi minsan marami ding tao sa labas. Within these stores, you'll discover a wide range of Bibles, devotional and prayer books,
Maliwanag dito sa Octagon pag gantong oras. Kaya okay tayong tumambay. But we do know who they wrote it about. Sana wag lang sobrang lamig. Opens our eyes to Jesus and shows us his greatness. Have a listen to these powerful words from chapter 1. The sun radiates. Okay guys, nakahanap na ako ng parking sa wakas. Nakatatlong ikot pa ako bago nakahanap ng parking dahil busy ngayon dito sa Octagon dahil Friday night. So anyway, ito na, lakad-lakad tayo. Maliwanag dito pag gabi. Para siyang, kumbaga sa atin, plaza. Para siyang plaza. Maliwanag. Sarap tumambay actually kaso minsan may mga lasing, mga ganun. Pero okay lang. Hindi naman sila, nananakit. Yan. Ganito siya kaliwanag sa gabi. Ito tayo. Tayo. Yan. Wala masyadong tao ngayon. Kasi medyo maaga pa pero mamaya madaming tao dito. Kasi tumatambay din sila dito paggabi. Yan. Alam nyo guys, sobrang simple lang ng buhay dito. Yung mga taga dito, masaya na sila na tumatambay dito. Yan, minsan dyan lang sila, nakahiga, kumakain, para lang nagpipiknik, ganun. Wala din kasing mall dito na napakalaki. Hindi gaya sa Pilipinas na may SM, mga ganun. Dito kasi wala eh. So, sobrang simple lang ng buhay dito. Kaya maraming Pilipino, especially kapag may mga family ka, mga anak, mga ganun. Dito sila nagsisettle. Kaya sobrang tahimik dito eh. Although mahal ang cost of living. Pero dahil payapa, walang gulo, walang kahit na anong drama, dito sila nag-i-stay. Sobrang grateful namin ni Jenny na nakarating kami dito sa New Zealand. Parang minsan hindi ko nga pinangarap na makarating dito kasi alam mo yun, parang imposible. Pero pag para sa'yo talaga at binigay talaga ng Panginoon para sa'yo. Yan, dito lang. Minsan dyan lang kami nakatambay ni Janine. Diyan lang kami nagpapalipas ng oras. Yan, tignan mo sila doon guys. So, kung makikita mo sila doon, ayan o. Ganyan lang sila. Tatambay, kwentuhan. Masaya na sila sa ganyan.
Yung ibang shop dito sarado na ng 5 o'clock. Kaya ilan lang yung mga cafe, restaurant na open dito. Pero most of the shop is closed na sila ng 5. Kaya halos wala ka na din mapapasyalan dito, guys. Kuwari, mahilig tayo sa ano, diba? Yung after work, saka lang tayo gagala. Dito wala eh. Walang ganun. Tahimik dito. Pero which is okay din kasi alam mo yon, kung may mga bisyo ka, like inom-inom, hindi mo na siya masyadong ma-enjoy dito. Kasi nga, most of the shop is sarado. Yan. Punta tayo dito. Dito kami tumatambay ni Janine minsan kasi peaceful dito eh. Wala masyadong tao. Walang magulo. Train station nga pala to. Yan. Hindi nyo sayang, hindi nyo makikita yung ano, mga bulaklak. Kasi gabi na. Pero sa umaga, ang ganda niyan. Sobrang colorful. Yan. Ito lang. Tignan natin kung bukas pa. Tignan mo yung family na yun, no? Ang simple lang nila. Pasyal lang. Tambay lang dito. Yan, may mag-asawa din na matanda. Ayan, ito yung train station. Open pa pala siya. Lamig. Yan. Maliit lang siya, guys. Pagpasok mo, yan lang agad. Yan lang agad yung makikita mo. Then, pagtagos mo naman dito is nandyan na agad yung train. Ito siya. Pakita ko sa inyo. Yan. Ganito yung magsasakay ka. Yan, ganyan siya. Hindi ko lang alam kung magkano yung ticket kasi hindi pa rin namin natry ni Jenny na dito na mag-tren. Yan. Ganito lang siya. Ganyan kahaba yung tren. Yan. Yan. 6:42 PM. Dito sa Dunedin. Yan. Ganyan lang siya, guys. Napaka simple lang. Hindi siya magarbo. Simpleng tren lang. Normal tren lang siya, kumbaga. Pero hindi ko alam kung ano itsura ng loob niyan. Kung meron bang, mga palamuti. Hindi ako sure. Pero I think okay din. Yan. Kahit yung tren, hindi na rin siya nagbabiyahe ng gantong oras. Parang ang pagkakaalam ko hanggang 6 PM lang ata. Parang ganun. Hindi ako sure. Yan. Tapos yun, balik na ulit tayo. Ang ganda ng loob, oh. Ang ganda. Napaka-elegant. Simple na napakalinis. Wala ka man lang makikitang kahit isang balat ng candy. So, ang linis niya talaga. Meron siyang art gallery shop sa taas. Ewan ko lang kung open pa siya. Yan. Ito yung ibang mapupuntahan kapag sumakay ka sa train. Ayan, ganyan siya. Ganyan. Ito yung dito, ayan. Yan yung railway. Yan, itong part na yan. Tapos dito naman, ganyan siya kapag seasider. Yan. May tunnel siya doon. Doon yan. Magkaiba kasi yan eh. May araw na sa seasider siya, may araw naman na dito sa Tyree Gorge. Yan. I don't know kung ano yung schedule nila, pero by schedule kasi yan.
Saka hindi laging bumabiyahe. Yan. Like this one. May 23, which is tomorrow, Saturday. So, dito siya. Yan. Yan ang biyahe nila ngayon. Ay, hindi ngayon. Tomorrow, sorry. So, ang biyahe nila tomorrow is dito. Yan. Ganon. Okay din. Para lang mapasyal ka din. At saka may iba-iba pa silang hinihintuan actually. Hindi diretso dyan. Kaya marami ka din makikitang view. For ticket, di ko lang sure kung magkano. Yan nyo guys, one day, tatry namin ni Janine yan. Kasi napagpaplanuhan na din naman namin. Yan, ito lang. Sobrang simple. Sobrang payapa. May isang restaurant doon. Cobb & Co ang pangalan. Yan. Madilim lang siya sa video pero maliwanag naman siya. Kung pupuntahan mo. Yan, okay. Yan, ito. Yan, yan yung restaurant. Yan sa gilid. Yan. Ito yung labas ng train station. Yan. Ganda actually. Tingnan natin. Layo tayo ng bahagya. Para mas makita nyo. Yan. Ganda. Kahit anong oras, hanggang madaling araw, yan. Ganyan na siya kaliwanag. Hindi pinapatay ang ilaw. Ganyan lang siya. Magdamag. Everyday, ganyan. Yan. Sarap lang tumambay dito guys pag gusto mo magmuni-muni, mapag-isip-isip, yung ganon. Sarap dito. Sobrang lamig nga lang. Yan, balik na tayo sa Octagon. Nakapag-exercise na din tayo. Kasi naglakad-lakad. Yan. Doon sa part na yon may museum doon. Kaso sarado na sila. Kaya hindi na natin siya mapupuntahan. Di ba, next time, maglalakad tayo doon. Yan. Sana one day, pag naglakad kami ni Jenny dito, kasama na namin yung family namin. Kasi yun yung isa sa pangarap namin ni Janine. Na makita din ng family namin kung ano yung nakikita namin dito. Sana in God's will. Sana magkatotoo. Sana mabigyan tayo ng chance na madala din sila dito. Sarap lang sa feeling kapag sama mo yung mga mahal mo sa buhay. Makapasyal din sa ganitong magandang lugar. Yan, tawid na tayo. Ang lamig guys. Hindi tayo nakapag-popper jacket kasi kala natin maghahatid lang tayo. Yan. Okay. Ganito lang siya. Actually ganito talaga kaliwanag dito eh. Kaya hindi ka din matatakot maglakad-lakad sa gabi. Wala rin namang nananakit dito, yung mga, alam mo yon. Kahit yung mga pulubi dito, mababait din naman. Hindi ka din nila susundan, habulin, hindi sila ganun. Babait sila dito. Palabate.
tumawid. Okay. Lowport Hotel. Ganda ng bike. Wow. Ganda. Oh, bike house. Ang lamig, guys. Sinisipon na ako. Ayan. Wala masyadong tao dito. Doon meron. Okay. Yan, dito may mga kainan na ulit. Dahil Friday ngayon, hanggang late yan. Yan, to pizza bar. Maliliit lang ang shop dito, guys. Ayan, oh. Mga ganyan lang. Maliliit lang. Hindi malalaki ang mga kainan dito. Yan. Jitsu.
And then I should change. Sorry. Guys, nandito na tayo sa sasakyan. At yes, uuwi na tayo. At sobrang lamig. Hindi tayo nakapag-double ng jacket. Kaya, ang sakit na ng katawan ko. Dahil sobrang lamig, uwi na tayo. At magpapahinga naman dahil bukas is may pasok na naman ako ng umaga. Yeah. And mamayang gabi, susundo tayo kay Janine around 2:30 in the morning. Kaya ako'y iidlip muna para ako'y makapagpahinga. At yeah, kita ulit tayo. Thank you for watching. At mag-ingat kayo palagi. God bless you guys. Bye!